Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2931. Hindi nagtagal, dinala ni Tina si Daryl sa pasukan ng isang espesyal na patio. Daryl, master ay nagpapahinga sa bakuran na ito. Tumigil si Tina at taos-puso na sinabi, ngunit may isang komplikadong ilaw sa kanyang mga mata. Nang bumagsak ang boses, si Tina muna ang lumakad. Humugot si Daryl, at mabilis na sumunod, his. Pagpasok pa lang niya sa bakuran, hindi mapigilan ni Daryl na kumunot ng palihim nang makita ang eksena sa harapan niya. Nakita ko na may ilang malalaki at maliliit na bato na nakakalat sa looban. Daan-daang mga bato na ito. Maraming mga bato na wala kahit isang kalsada, formation. Sumimangot at naobserbahan si Daryl, at maya-maya ay nakita ang mga pahiwatig. Ang mga batong ito ay tila inilagay ng napakakaswal, ngunit may isang lihim. Oo, ang bakuran na dinala sa kanya ni Tina ay isang pinaghihigpitan na lugar sa likuran ng bundok ng Holy Sect. Ito rin ang lugar kung saan pinag-aralan ni Lu Dongbin ang pagbuo. Ang pagbuo ng bato sa harap niya ay ipinakalat ni Lu Dongbin. Ito ang 4 na elepante sa pintuan. Malalim na pagbuo ng bato. Ang 4-elephant profound stone formation ay isang medyo advanced na formation sa Taoism. Orihinal, ang mga kwalipikasyon ni Tina ay hindi maintindihan ang misteryo ng pagbuo na ito. Gayunpaman, matapos maging pinuno si Alan, natutunan niya mula sa mga sinaunang libro na tinipon ni Lu Dongbin. Ang solusyon ay ipinasa kay Tina. Napakadali ng layunin ni Tina, gamitin ang pormasyong ito upang matrap si Daryl, at pagkatapos ay pilitin siyang kumpletuhin ang kanyang problema sa dantian. Kapag si Daryl ay natrap dito, hindi niya kailangang ipagkanulo si Master. Sa sandaling ito, maingat na tumingin si Daryl sa paligid, at kasabay nito, hindi niya maiwasang maalala ang iba't ibang mga formasyon sa Bai-Chichen Array. Di nagtagal, naalala ko na ito ang 4-elephant profound stone formation. Ang By God formation ay nasa lahat, kasama ang tala ng 4 na elephant profound stone formation. Ito ay hindi nagdala ng kanyang sarili upang hanapin si Alan, ngunit dumating sa pagbuo na ito. Ano ba ang nangyayari sa pag-iisip tungkol dito? Nanatiling tahimik si Daryl at nagpatuloy na sundin ang Tina. Dumaan ka sa mga batong ito at malapit ka na rito. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Tina na hinimok ng bahagya. Dapat ay nagpapahinga ngayon si Master, ngunit mag-ingat. Puno ng kaguluhan si Tina nang sinabi niya ito ang lokong ito. Si Daryl ay hindi man lang alam na inabutan siya nito. Sa sandaling ito, hindi makapaghintay si Tina na makita ang eksena ni Daryl na nakakulong. I see, you lead the way. Mahinang sabi ni Daryl. Huminto sa pagsasalita si Tina, at dinala si Daryl sa gitna ng pagbuo sa lalong madaling panahon. Tina, sa oras na ito, si Daryl ay walang pasensya, at malamig na sinabi, narito pa rin ba ang iyong Panginoon? Itong Tina, hindi ba kusa nitong palabasan ang kanyang sarili? Huwag mag-alala. Si Tina ay mukhang seryoso, ngunit labis siyang nasasabik sa kanyang puso, at tinanong si Daryl. Ang silid sa harap ay, basta, tingnan mo kung may kakayahan kang pumasa. Nahulog ang boses, Tina napalingon siya na ipasa niya ang katawan, binubyalay-byalay ang formula sa kanyang puso, at ang figure ay magaan at maliksi, nagmamadali patungo sa labas ng pagbuo ng bato. Oo, ang formulang Tina na tahimik na binasa ay ang pamamaraan upang masira ang formation ipinasa sa kanya ni Alan. Galit na galit si Daryl, at matapos mag-react, nakita niya na dumating na si Tina sa labas ng pagbubuo ng bato. Daryl, sa sandaling ito, si Tina ay sumugod palabas ng larangan ng digmaan. Ang kanyang magandang mukha ay lubos na nagwagi, at may kaunting sama ng loob. Sa palagay mo malulutas nito ang aking problema, at kasabay nito ang pag-iniksyon ng malamig na apoy ng bayliyan sa aking dantian, maaari isinuko mo ako. Napakamali mo sinasabi ko sa iyo, ang aking Panginoon ang pinuno ng banal na sekta. Pinakamamahal niya ako, at ipapasa niya sa akin ang posisyon ng ulo. Sa hinaharap, ngunit ikaw ay bastard, nagbanta ka sa akin ngayon lamang, hindi hayaan mong ipakita sa iyo ng kaunting kulay.
Sa tingin mo talagang mapang-api ako? Upang sabihin sa iyo ang totoo, wala ang aking Panginoon. At ang pagbuo ng bato sa harap mo ang apat na imaheng malalim na pagbuo ng bato ng aming sistang Daos. Kung hindi mo maintindihan ang pamamaraan, maghihintay ka na matrap ng buhay at patay sa loob. Kabanata 2932. Siyempre, kung tuturuan mo ako kung paano malutas ang problema ng dantian, marahil sasabihin ko sa iyo kung paano lumabas. Kapag sinabi ito, ngumiti si Tina, ipinakita ang ilang mga salita ang kasiyahan ng paghihiganti. Kahit na ang tusong si Daryl ay napakatuso, hindi niya inaasahan na siya ay makulong dito. Ang pakikinig sa mga salita ni Tina, si Daryl sa pagbuo ay hindi mapigil ang mapangot siya. Ang Tina na ito ay tuso at hindi madaling tulungan ang sarili. Gayunpaman, nais ng isang siksi ang profound stone formation na bitag ako masyado akong minaliit. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi tumugon si Daryl kay Tina, ngunit tumingin sa pagbuo ng bato sa harap niya, binibigkas ang formula, at lumabas ng pagbuo ng bato, ano ang sitwasyon. Sa sandaling ito, nakikita si Daryl na hindi tumutugon sa sarili, si Tina, na nakatayo sa labas ng pagbubuo ng bato, hindi lamang nakasimangot. Nagsinungaling ako kay Daryl, may katwiran ito na dapat siya ay galit na galit. Bakit wala naman talagang paggalawush? Nang si Tina ay palihim na nagbubulungan, nakita niya ang isang figure na lumilitaw sa harap niya na parang multo, na may isang medyo mapanunuyang pangutya sa kanyang mukha. Si Daryl ito ano sa sandaling ito, nanginginig ang katawan ni Tina. Nawala ang mukha niya sa gulat, nakatitig kay Daryl na blanko, gulat. Ikaw paano kalalabas naramdaman ni Tina na humuhuni ang utak, at nanginginig ang boses nito. Orihinal na naisip ni Tina na ang Four Elephant Profound Stone Formation na ito ay maaaring panatilihin si Daryl na mahigpit na nakulong dito. Sa oras na iyon, si Daryl ay walang magawa at tiyak na makikumpromiso sa kanyang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na lalabas siya sa lalong madaling panahon. Haha, sa harap ng pagkabigla ni Tina, mapangahas na ngumiti si Daryl may isang apat na elepante, malalim na pagbuo ng bato na sinusubukan lamang akong bitagin masyado kang minamaliit. Ikaw ang puso ni Tina ay nagulat, at siya ay nabigla, at hindi niya ito masabi pagkatapos ng isang salita lamang. Sa sandaling ito, malamig na sinabi ni Daryl binigyan kita ng pagkakataon ngayon lang. Dahil hindi ka sigurado, huwag mo akong sisihin. Ano paman, napasok ako sa Saint Sect, at hindi ako natatakot na makilala ni Alan. Pagkatapos patayin ka, hahanapin ko siya mismo. Nang bumagsak ang boses, humimok ang panloob na puwersa ni Daryl, dahan-dawang itinaas ang kanyang palad, at tinapik ang ulo ni Tina. Huwag maramdaman ang makapangyarihang Tina huli na upang makatakas, upang makahanap ng malambot na mga binti, ay hindi mapigil ang buksan ang awa huwag mo akong patayin. Boses pababa, Tina hubog na tuhod, direktang lumuhad sa ang bundok na hangin sa harapan ko dadalhin kita upang hanapin si Master. Tiyak na hindi ako magsisinungaling sa iyo sa oras na ito. Mangyaring magtiwala ka ulit sa akin. Si Tina ay nagpapanik sa oras na ito, at hindi siya kailanman naglakas loob na sumuwi kahit kaunti. No way, sinira pa ni Daryl ang Four Elephant Profound Stone Formation, hindi naman talaga siya kalaban. Sa palagay mo maniniwala pa rin ako sa iyo tahimik na tumingin si Daryl kay Tina, at nakangiting sinabi. Bagaman may ngiti sa kanyang mukha, labis siyang naiinis sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, mayroon siyang puting espiritu na pagkakabuo. Kung hindi man, papatayin talaga siya. Maniwala ka sa akin, nangangako ako, hindi na ulit ako magsisinungaling sa'yo. Lumuha doon si Tina, ang kanyang maeslan na mukha, sobrang pamumutla, at patuloy na nagmamakaawa mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Kahit na sikat si Daryl ang Elysium Gate Sect Master, ngunit hindi ito binigyang pansin ni Tina, ngunit hindi niya inaasahan na isang araw, luluhod siya sa harap ni Daryl at bitawan ang lahat ng kanyang dignidad. Tumawag ka, narinig ito, huminga ng malalim si Daryl, daing, at tumango. Sige, maniniwala na naman ako sa iyo. Nakita ni Daryl na pagkatapos ng nangyari ngayon lang, tuluyan ng napigilan ni Tina. Wala ng mga trick, nakahinga ng maluwag si Tina at mabilis na bumangon upang mamuno. Makalipas ang ilang minuto, dumaan sa isang liblib na kagubatang kawayan, dinala ni Tina si Daryl sa isang pavilion.
Maaari mong makita ang decoration ng pavilion na ito ay matikas at kaaya-aya, na may isang anti-gang kapaligiran saan man, at ang kapaligiran ay tahimik at payapa. Sa pasukan ng pavilion, isang simpleng bato ang itinayo. Sa estelo ay nakasulat ang ilang mga matikas na karakter. Ang lugar ng pagsasanay sa master. Walang mga papabe dapat pumasok. Kabanata 2933. Pagkakita sa mga salitang ito, nagpakita si Daryl ng kaunting ngiti. Mukhang ito ang lugar kung saan nagmumuni-muni si Alan. Si Tina sa tabi niya ay medyo kinakabahan. Dinala niya rito ng pribado si Daryl. Sinisisi ito ni Master, paano niya kaya ito ngunit wala akong pagpipilian kundi ang gumawa ng isang hakbang, na itinuturing na isang hakbang. Ikaw ay advanced. Sa oras na ito, mahinang hinimok ni Daryl itigil ang paglalaro ng trick, alam mo ang mga kahihinatnan. Tumango si Tina, kinagat ang labi, at naglakad muna. Sumunod naman kaagad si Daryl. Pumunta ako. Pagkapasok sa loob, natigilan si Daryl. Nakita ko na sa lobby sa unang palapag ng pavilion, ang mga nakapaligid na dingding ay napuno ng mga bookshelf. Ang mga bookshelf ay puno ng mga Daoist classics at ilang mga lihim sa pag-eehersisyo. Masasabing ang lugar na ito ay ganap na isang chest. Gayunpaman, ang bulwagan ay napapaligiran ng mga pader sa lahat ng panig, walang mga pintuan, walang hagdan, at walang anino ni Alan. Crunch! Sa sandaling ito, nakita ko si Tina na naglalakad sa isang pader at binubuksan ang mekanismo na nakatago, sa likod ng mga nakabitin na kwadro na gawa, at nakita ko ang isang nakatagong pinto na lumitaw sa harap ng aking mga mata. Master is inside, bulong ni Tina. Tumango si Daryl, malalim ang pakiramdam. Ang lugar na ito kung saan ang ulo ng banal na sekta ay urong talagang nakatago. Sa kabutihang palad, si Tina ang nangunguna. Kung hindi, talagang hindi madali itong maghanap ng iyong sarili. Sa pag-iisip tungkol dito, ngumiti si Daryl at sinabi kay Tina, teka, kailangan kang makipagtulungan sa akin pagkatapos, sinabi niya ang kanyang plano. Narinig ang plano ni Daryl, nanginginig at nagpanik ang katawan ni Tina, ngunit sa puntong ito, wala nang pagpipilian, kaya't tumango ito at sumang-ayon. Pagkatapos, kinuha ni Tina si Daryl at dahan-dawang lumakad sa lihim na pintuan. Sa likod ng lihim na pintuan ay may isang lihim na lagusan na 10-10 metro ang haba. Pagkatapos ng lihim na lagusan, ito ay isang maluwang lihim na silid. Sa sandaling ito, pagdating sa lihim na silid, hindi mapigilan ni Daryl na huminga ng malalim. Nakita kong ang sikretong silid ay ang laki ng 2 basketball court. Mayroong isang platform ng batong tsismis sa gitna. Maraming mga lampara ng langis ang naiilawan sa paligid ng batong plataporma. Sa batong plataporma, may isang taong nakaupo sa batong bato, nakatingin sa ilong at puso. Si Alan ito. Sino narinig ang kilusan, mabilis na nagreaksyon si Alan at itinapon ang tingin. Sa sandaling ito, ibinaba ni Daryl ang kanyang ulo upang mapigilan si Alan na makita ang kanyang mukha. Tina, sa oras na ito, nakasimangot si Alan at tumingin kay Tina sa isang hindi masayang tono. Hindi ko sinabi na bilang isang guro, hindi ka pinapayagang pumasok ng walang pahintulot. Habang sinasabi ito, tiningnan ni Alan si Daryl. Sa isang tingin, napakasakit nito, dahil si Daryl ay nakasuot ng mahabang gown ng isang bagong disipulo, at ibinaba ni Daryl ang kanyang ulo. Si Alan ay hindi nakakita ng anumang kakaiba, sa pag-aakalang ito ay isang bagong alagad. Si Tina ay mukhang takot at nagmamadali, at sinabi sa isang mapait na tono. Pinayapa ng Master ang aking galit, at ayaw kong istorbohin si Master, ngunit ang aking mag-aaral ay nasa problema. Matapos magsalita, tinuro ni Tina si Daryl ang bagong junior na ito, binigyan lang ako ng 7 espiritu na damo, ngunit ang 7 espiritu na damo na ito ay hindi pa ganap na nag-imator. Matapos makuha ito ng mag-aaral, biglang nabalisa ang panloob na lakas ng dantian. Bumangon ka, ang alagad ay talagang walang pagpipilian kundi magtanong kay Master. Matapos ang huling pangungusap, kinilabutan si Tina. Oo, ito ang plano ni Daryl, hayaan ang Tina na akitin ang atensyon ni Alan, at si Daryl ay naghahanap ng mga pagkakataon upang sorpresahin. Ano narinig ito? Nagulat si Alan, bakit ka napakapabaya? Bilang isang mataas na antas ng Saint Sect, tiyak na alam ni Alan ang 7 espiritu na damo, at alam din ng mga hindi magandang pag-inom ng hindi pa matanda na 7 espiritu na damo.
Halika dito, tingnan ng guro. Sa pagtataka, mabilis na sumenya si Alan kay Tina. Si Alan ay nakadama ng labis na pagkabalisa sa kaguluhan na sinalubong ng kanyang minamahal na baguhan. Tumugon si Tina at dahan daw ang lumakad sa batong plataporma, hinayaan si Alan na makuha ang kanyang pulso. Kabanata 2934. Tumawag ka. Pagkalipas ng ilang segundo, huminga ng malalim si Alan at sinabi na may solemn na ekspresyon, totoo ito, ngunit ang swerte mo ay napakaganda, at ang mga palatandaan ng panloob na lakas ng dantian ay pinigilan. Gayunpaman, may ilan pa rin mga nakatagong panganib, at kailangan ng guru si Yongang upang matulungan kang makontrol ito. Sa ngayon, hindi pa rin alam ni Alan, hindi maswerte si Tina, ngunit tinulungan siya ni Daryl na sugpuin ito dati. Sa nasabing iyon, tinanong ni Alan si Tina na umupo na naka-crossleg, at siya pagkatapos ay nagsimulang tulungan siyang gumaling. Tungkol kay Daryl na tumayo, sa puso ni Alan, siya ay isang bagong alagad, at hindi niya ito sineryoso. Pagkakita sa eksenang ito, nakabukas ang bibig ni Alan, alam na narito na ang pagkakataon. Sa sumunod na segundo, si Daryl ay hindi nag-atubiling, ang kanyang panloob na puwersa ay mabilis na nag-flash ng kanyang numero, at siya ay sumugod at sinampal. Si Alan ng kanyang palad. Sa oras na ito, si Alan ay nakatuon sa pagtulong kay Tina na ayusin ang kanyang panloob na lakas. Hindi niya inaasahan na ang bagong disipulo na nasa paligid niya ay biglang umatake sa kanya. Gayunpaman, mabilis na nag-react si Alan at mabilis na lumingon. Daryl sa sandaling ito, nang makita si Daryl, laking gulat ni Alan. Ang kanyang mga mata ay labis na duguan, at umungol siya ng may mga ngiting ngipin. Sa oras na ito, hindi inaasahan ni Alan na si Daryl ay talagang nakalusot sa Saint Sect, at, nagbihis bilang bagong disipulo, dumampi sa kanyang tahimik na silid. Para magmuni-muni, Alan, si Daryl ay nagpakita ng ngiti at hindi maitago ang kanyang pangungutya. Hindi inaasahan, sinabi ko, babalik ako. Bumagsak ang boses, lumakas ang panloob na lakas ni Daryl, at hinampos niya ito ng palad. Master, mag-ingat ka. Pagkakita sa eksenang ito, nanginginig ang katawan ni Tina at hindi mapigil ang mapasigaw. Sa parehong oras, hindi niya masabi ang pagiging komplikado sa kanyang puso. Kung hindi siya ang humantong sa daan, hindi ito matatagpuan ni Daryl. Nang makita ang palad na kumurap sa harap, nais ni Alan na umiwas, ngunit huli na. Boom! Ang palad na ito ay malakas na tumama sa likod ni Alan, at narinig niya ang isang mapurol na panginginig. Ang dugo ni Alan ay mabilis na nag-agos, at ang buong tao ay lumipad lahat ng sabay-sabay. Cough! Matapos lumipad ng buong 100 metro ang layo, si Alan ay nagwiwisik ng isang pag-ulan ng dugo sa hangin, at sa wakas ay malakas na nataman ang pader na bato ng pasukan. Nagkaroon ng paakit, halos himatayin. Malinaw na naramdaman ni Alan na ang pulso ng kanyang puso ay malubhang nasog, gitan at ang kanyang dugo ay tumataas. Ang mas seryoso pa ay hinimok lamang ni Alan ang kanyang panloob na lakas upang tulungan si Tina na ayusin ang kanyang dantian, ngunit bigla siyang tinamaan ng malakas ni Daryl, at ang panloob na puwersa ng kanyang dantian ay retrograde, at nagpasok na siya ng isang tanda ng labis na kasiyahan. Galit, sa sandaling ito, ang mga mata ni Alan ay labis na namumula sa dugo, mapait na nakatingin kay Daryl. Si Daryl ay hindi man lang nagpanik, ngumiti ng bahagya, at mahinang sinabi. Alan, huwag mo akong tingnan ng ganitong uri ng mga mata, mahahanap ko ang lugar na ito, at depende ito sa iyong mahalagang alagad. Ano narinig ito, nagbago ang mukha ni Alan, bigla na lang nakakandado ang mga mata kay Tina. Matugunan ang tingin ni Alan, naramdaman lamang ni Tina na mahina ang kanyang mga binti, at hindi mapigil ang umiyak. Guro, pasensya na, ayaw kang ipagkanulo ng alagad, ngunit hindi ko talaga mapigilan Daryl, ikaw ay kasuklam-suklam na kontrabida. Narinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Alan, at pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay nakakulong kay Daryl, at ang galit sa kanyang puso ay tumaas. Alam na alam ni Alan si Tina. Bagaman siya ay medyo magaling, palagi siyang naging matapat sa kanyang sarili, at malamang napilitan siya ni Daryl na dalhin siya sa lihim na silid ng kanyang sariling kasanayan. Sa pag-iisip pa ni Alan tungkol dito, mas maraming galit na naramdaman niya, sasugod na siya upang kumilos laban kay Daryl, ngunit bago siya tumagal ng 2 hakbang, biglang naging asul at maputi ang kanyang mukha,
at hindi mapigilan ng kanyang buong katawan nanginginig. Oo, ang panloob na lakas ng dantian ni Alan ay ganap na hindi maayos at ganap na wala sa kanyang kontrol. Ito nang makita ang eksenang ito, kinilabutan si Tina. Nais niyang sumugod, ngunit hindi siya naglakas loob. Daryl, Kabanata 2935, sa sandaling ito, si Alan ay nakatitig kay Daryl, kinagat ang kanyang mga ngipin at binibigkas, ang dalawang salita, at sa wakas ay hindi na nakatiis, ang kanyang mga mata ay dumilim, at siya ay namatay at sa parehong oras, ang panloob na puwersa ng dantian ay baliw ding nakatakas. Oo, sa oras na ito si Alan ay nasa isang siklab ng galit. Kahit na mabuhay siya ng hindi sinasadya, ang kanyang mga ehersisyo ay wala na, at sa huli ay magiging isang taong walang silbi. Tumawag ka, huminga ng malalim si Daryl, dahan-daang lumakad, hinanap ng mabuti ang katawan ni Alan, at maya-maya ay nakakita. Ito ay ang Chenkun Gourd. Haha, nakuha mo. Sa sandaling ito, itinabi ni Daryl ang Cosmic Gourd, labis na nasa sabik sa kanyang puso. Kaagad, tumingin si Daryl kay Tina na nakaupo doon, desperado, kumuha ng isang tableta mula sa kanyang katawan at itinapon. Ito ay isang pil na espiritu, na maaaring makapagpagaan ng iyong sitwasyon, ngunit ang epekto ay 3 buwan lamang. Pagkalipas ng ilang buwan, kung nais mong ibahin ang espiritu pil, lumapit sa akin. Matapos itong sabihin, tumalikod si Daryl at humakbang palabas ng lihim na silid. Upang maging matapat, ang isang babaeng tulad ni Tina ay labis na nakakainis, ngunit siya ang pinapabore na mag-aaral ni Alan, at pinapanatili itong maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Ilang minuto ang lumipas, sinamantala ni Daryl ang gabi at tahimik na bumaba ng bundok. Nang makarating sila sa lugar kung saan nagtatago ang magkapatid na Jackie, nagpakita ng bahagyang ngiti si Daryl. Nakita niya silang dalawa, bago binagbag ang mga puntong acupuncture, umiiyak siya ng balisa. Daryl, pagkakita sa pagbabalik ni Daryl, hindi maiwasan ng master ng pavilion na sumigaw ng mahina. Mabilis na mapawi ang mga puntong acupuncture. Siya at si Jackie, na mayroon ding katayuan at katayuan sa Yellow Sea Continent, ay hinarang ni Daryl at naiwan sa kagubatang bundok na ito. Haha, lumakad si Daryl, tumingin sa taas at pababa sa Pavilion Master, nakangiti, at sinabi, maaari mo ring mapawi ang mga puntong acupuncture, ngunit kailangan mong ipangako sa akin ang dalawang mga kondisyon. Anong mga kondisyon? Kumagat ang Pavilion Master ang labi niya. Sa sandaling bumagsak ang boses, si Jackie sa tabi niya ay nagmamadali na nag-ambala, huwag kang maniwala sa kanya. Ang Daryl na ito ay hindi lamang galit, ngunit sobrang tuso. Paano niya ito madaling bitawan? Gayunpaman, hindi narinig ng master ng pavilion ang pareho, mahinhin siyang bumantong hininga, at sinabi kay Daryl, okay, ano ang mga kondisyon? Kung ikukumpara kay Jackie, ang pavilion master ay mas makatuwiran, hanggat ang mga kondisyon ay hindi sobrang sobra. Wala yun, na nakangiti at sinabi, medyo simple. Bago mo ako tawaging asawa, pagkatapos ay ipakita sa akin ang katawan ng apoy. Shua, narinig ito, ang magandang mukha ng Pavilion Master ay agad na namula, at kasabay nito ay medyo nahihiya siya. Napakasungit ng Daryl na ito, gusto talaga niyang samantalahin siya. Sa parehong oras, nagulat pa si Jackie at galit na galit. Daryl, bastard ka, alam mong hindi mo sinunod ang mabubuting hangarin mo. Pagkatapos, sumigaw siya sa master ng pavilion, huwag mong ipangako sa kanya. Ang kapatid kong si Bing Ching Yuji, paano mo tatawagan ang asawa niyang si Daryl? Hindi pinansin ni Daryl ang pagsigaw niya, ngunit tumingin sa pavilion master na nakangiti, at masayang sinabi na sabi ko na ang mga kondisyon. Kung ayaw mo, hindi ko ito pipilitin. Gayunpaman, kukunin ko ang pagoda. Kung hindi mo ako tinulungan makuha ito, hahanapin ko siya ng mag-isa. Sa totoo lang, ayaw ni Daryl na makipag-usap ng kalokohan sa kanilang mga kapatid, ngunit nakuha lamang niya ang Universe Gourd at nasa mabuting kalagayan, kaya sinasadya niyang asarin ang master ng pavilion. Ito narinig ito, kinagat ng labi ng pavilion ang kanyang mga labi, at hindi niya masabi ang pagkalito. Ilang segundo ang lumipas, bumulong pa rin siya matandang asawa. Seryoso, tawagan ng asawang Daryl, ang pinuno ng gabinete ay kasuklam-suklam mula sa ilalim ng aking puso. Ngunit kung hindi siya sumigaw, hahanapin ni Daryl ang katawan ng kanyang kapatid.
Sumigaw ang asawa na malutong ang mga buto ni Daryl, at ngumiti ito at tumango, mabuti talaga ang asawa ko. Paala ng asawa ko ang mga puntong acupuncture. Nahulog ang boses, at tinaas ni Daryl ang kanyang kamay upang maalis ang Pavilion Master. Kabanata 2936. Ang aura ni Jackie ay hindi maganda, nais niyang sampiin si Daryl, ngunit nilabanan niya ito. Alam niyang tinawag ng master ng pavilion ang asawa ni Daryl para sa kanyang sariling kapakanan. Asawa, sa sandaling ito, ngumiti si Daryl at tumingin sa pavilion master, tulungan mo akong ilabas ang pagoda. Sumagot ang master ng pavilion, dahan-dahang lumakad kay Jackie, at marahang sinabi, ate, ang pagoda na ito ay pagmamay-ari ni Daryl, sa palagay ko ibabalik ito sa kanya. Nang sinabi niya ito, ang pavilion master ay napakawalang magawa. Sa gitna ng master ng pavilion, ayaw niyang ibalik ang pagoda. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang walang kapantay na kayamanan, ngunit pagkatapos na hawakan ito ni Jackie, hindi siya nakakita ng paraan upang buksan ang pagoda sa loob ng 3 taon. Bukod dito, ang sitwasyon ay mahigpit na kinontrol ni Daryl sa oras na ito. Kung hindi niya siya makilala, tiyak na gagawa ng iba pang mga paraan si Daryl upang mapahiya ang kanyang sarili at si Jackie. Narinig ito, kinagat ni Jackie ng mahigpit ang labi at hindi tumugon, ngunit pumayag siya. Sa susunod na segundo, kinuha ng master ng pavilion ang pagoda mula sa kanya. At ibinigay kay Daryl. Kinuha ni Daryl ang pagoda, na hindi masabi ang kaguluhan sa kanyang puso. Matapos ang 3 taon, sa wakas ay nawala at nakuhang muli ang pagoda. Jackie, master ng pavilion. Matapos isara ang pagoda, huminga ng malalim si Daryl at marahang sinabi. Marami sa mga nakaraang bagay ang nagkataon. Kung hindi mo mapakawalan, kailangan mong maghiganti mula sa akin, pagkatapos ay maghihintay ako anumang oras. Sa pagsasalita, si Daryl ay hindi masyadong nagsasalita, tumalikod at humakbang palayo. Tumawag ka. Nang makita ang paglayo ng kanyang figure, mahigpit na kinagat ni Jackie ang kanyang mga labi, ang mga mata ay kumikislap, at hindi siya makapagsalita ng mahabang panahon. Ang bastard na ito, iniwan lang. Ngayon lang, pareho ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid na babae ay nasa kanyang mga kamay, at nagsimula na siyang gumawa ng mga bagay nang siya ay nagbago sa ibang tao, ngunit sinabi lang niya ito, ngunit hindi siya masyadong kumilos. Pwede bang nagkamali ako sa kanya dati? Sa kabilang panig, nagmadaling bumalik si Daryl upang sumali kay Yvette at sa lahat. Sa oras na ito, ang kalangitan ay maliwanag, at si Yvette, Sarah, at Dax at iba pa ay hindi makapaghintay. Si Daryl ay bumalik. Sa sandaling ito, lahat ay labis na natuwa nang makita ang figure ni Daryl, at isa-isa silang nagmamadali. Daryl hindi maitago ni Yvette ang kanyang pag-aalala, mabilis na lumakad, at niyakap ang braso ni Daryl. Akala ko mayroon kang problema kay Holy Sect, at gusto kong umakyat si Sarah at tumingin. Sa dami ng tao, sila Sarah at Ambrose lamang ang may lakas. Nararamdaman ng mga alalahanin ni Yvette, mainit ang puso ni Daryl, at ngumiti siya at inaliw. Okay lang, nakaranas ako ng isang maliit na sitwasyon, ngunit sa pangkalahatan, maayos ang nangyayari. Narinig ito, sinabi ni Yvette na may kagalakan na tagpuan mo na ba si Master Lu. Sa sandaling ito, ang nakapaligid na Dax lahat ay nakatingin kay Daryl, na may bakas ng inaasahan. Hanggat nasusumpungan nila si Lu Dongbin, makakakuha sila ng kanilang lakas. Huminga ng malalim si Daryl at ngumiti. Sa palagay ko. Nasabi iyan, kinuha ni Daryl ang Chen Kun Gourd, at pagkatapos ay detalyadong ipinaliwanag ang sitwasyon. Para sa isang sandali, ang lahat ay natigilan at tumingin sa Universe Board sa kamay ni Daryl na may pagtataka. Si Lu Dongbin ay nasa lang ito nang makita ang lahat na may pagtataka sa kanilang mga mukha, dahan-dahan na sinabi ni Daryl. Kailangan kong pumasok sa ilusyong larangan ng universo na ito, kaya't ang lahat ay kailangang maghintay ng kaunting oras. Kabanata 2937, sinabi ni Daryl kay Ambrose pagkatapos ng aking pagpunta, dapat mong bantayan ang lang ng mundo. Ngayon ay mapoprotektahan nito ang lahat, tanging Sarah at Ambrose nariyan. Sa kaibahan, si Ambrose ay may mas mataas na lakas, kaya't si Daryl ay lalong napagaan ang loob na payagan siyang protektahan ng Universe Board. Kita ko, Ama, mabilis na tumango si Ambrose. Nagtapat si Daryl ng ilang mga bagay,
At pagkatapos ay kinuha niya ang Chenkun gourd at tiningnan ito ng mabuti. Paano ako makakapasok sa susunod na segundo, pagkakita ng selyo ng Long, naisip ni Daryl, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay upang buksan ito. Sa isang iglap, isang nakasisilaw na ilaw ang sumabog mula sa Long, na naglalaman ng isang malakas na puwersa ng pagsipsip na direktang bumalot kay Daryl. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Daryl na itim ang kanyang mga mata, at agad siyang na-teleport. Naglaho sa paningin ng lahat. Nakakagulat sa pagtataka, mabilis na dinampot ni Ambrose ang Universe Gourd, at nang tuluyang nawala ang kakaibang lakas, mabilis niya itong itinabi. Hindi ito isang lugar upang manatili ng mahabang panahon, umalis muna tayo. Sa oras na ito, tumingin si Yvette sa paligid at marahang sinabi, hindi ko alam kung anong nangyari kay Dayan, puntahan natin si Joshan at makilala siya. Ang gourd ay napakamahiwagang, dapat itong maging kayamanan ng banal na sekta. At narito ang hangganan ng banal na sekta, kung nakikita ito ng mga disipulo ng banal na sekta, natatakot akong magkakaroon ng maraming gulo. Narinig ito, bawat isa ay sunod-sunod na tumango, at pagkatapos ay sumugod patungo sa Buzhao Mountain. Rushang matapos maglakad ng ilang oras, ang lahat sa Yvette sa wakas ay dumating sa paanan ng Buzhao Mountain. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakarinig sila ng maayos na yabag sa kalsada na hindi kalayuan. Ang bantay ba ng North Mona Imperial City? Sa sandaling ito, nagkatinginan sina Yvette, Dax, at pagkatapos ay pinuntahan upang makita ang sitwasyon, ngunit pagdating nila, natigilan silang lahat. Nakita ko na hindi iyon ang mga bantay ng North Imperial City, ngunit ang mga sundalo ng Southern Cloud Continent, na nakasuot ng isang unipormeng puting nakasuot at may hawak na isang mahabang kutsilyo, na may kahangahangang pamamaraan. Sa harap ng mga sundalong ito, isang napakagandang babae, nakasakay sa isang puting kabayo, na nakasuot ng lila gintong nakasuot, ay magiting na bayani. Ito ay ang Quincy Long. Oo, dinala ni Quincy ang mga sundalong ito upang hanapin si Daryl. Kalahating araw na ang nakalilipas, nakakuha ng balita si Quincy na dinala ni Daryl ang pamilya Carter sa North Continent, at diretso niya itong hinabol. Pagkakita sa Quincy, ang lahat sa Yvette ay nagulat. Sa sumunod na segundo, si Dax ay mabilis na lumakad at binati siya ng isang ngiti. Ito ay naging isang nakababatang kapatid na lalaki at kapatid na babae. Ang buong mainland ay alam tungkol sa kontrata ng kasal sa pagitan ng Quincy at Daryl, at si Dax ay ang sumasamba na kapatid ni Daryl, kaya natural na tinawag niya ang kanyang nakababatang kapatid. Lahat ng nasa Yvette sa oras na ito ay lihim ding huminga. Naisip na si Daryl at wala sa tabi niya, mahirap maprotektahan ang integridad ng lahat sa pamamagitan ng pag-asa sa Sarah at Ambrose. Ngayon na nakilala ko si Quincy, hindi ko na kailangang mag-alala pa. Kung sa bagay, si Quincy ay hindi lamang kasintahan ni Daryl, kundi pati na rin ang panganay na prinsesa ng Southern Cloud Continent, na may malakas na lakas at pambihirang katayuan. Manahimik ka. Ang address ni Dax ay naging labis na hindi nasisiyahan sa Quincy, at malamig na sumigaw, sino ang iyong mga nakababatang kapatid, huwag magulo. Sa oras na iyon, sa loob ng palasyo, nakalabas na siya ng isang malinaw na linya kasama si Daryl, at natural na hindi siya magalang sa harap ni Dax at iba pa. Natigilan si Dax, sobrang nahiya. Ano ang problema sa Quincy? Galit na galit, nakipag-away ka ba kay Daryl? Sa parehong oras, Yvette, Sarah at iba pa ay nagkatinginan. Naisip na ang Quincy at Daryl ay mahirap. Kung tutuusin, siya ang panganay na prinsesa, upang maunawaan niya ang kanyang ugali. Hindi nagtagal, nagreaksyon si Yvette at hindi mapigil ang tanungin. Miss Dragon, bakit ka nandito? Bago siya natapos sa pagsasalita, naputol siya ng Quincy. Nasaan si Daryl? Tumingin si Quincy sa karamihan ng tao, ang kanyang magandang mukha ay sobrang lamig, at ang kanyang tono ay walang pag-aalinlangan. Hayaan mo siyang lumabas upang makita ako. Mayroon siyang mga mahahalagang bagay. Binuka niya ang kanyang bibig at sinabing, iyon mahabang babae, kung may ginawa si Daryl na ikagagalit mo, huwag mong isipin. Kapag bumalik siya, tutulungan kita na. Pag-usapan siya. Kabanata 2938. Mahabang libong mga salita ang lumubog ang mga mata, malamig. Huwag sabihin, sa akin, sinira ko ang pakikipag-ugnayan at hangin ng bundok, walang kinalaman dito.
Sinabi niya, Quincy couldn't itago ang kanyang pagkasuklam, at nagpatuloy, si Daryl ay pumatay sa Nine Heaven Saints. Ang krimen ay napakakarumal-dumal, ako ay dumating upang arestuhin siya at bumalik. Ano sa sandaling ito, kapwa sina Dax at Yvette at iba pa ay nagulat. Kinansela nina Quincy at Daryl ang kanilang kasunduan sa kasal. Bukod dito, pinatay din ni Daryl ang Nine Heaven Saints. Paanong nangyari? Ito yung nonsense. Sa wakas, hindi mapigilan ni Ambrose na mag-walk out at sumigaw kay Quincy, huwag mong siraan ang aking ama, hindi siya ganoong klaseng tao. Nang sinabi niya ito, mukhang nasa sabik si Ambrose. Ang dating Ambrose ay nagkaroon ng maraming prejudice laban kay Daryl, ngunit kalaunan ay unti-unting naiintindihan niya ang kanyang ama at iginagalang siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang kanyang ama ay isang bayani na iginagalang ng lahat sa mainland, at imposibleng gawin ito bagay nang bumagsak ang boses, tumanggaw din sina Dax, Yvette at iba pa bilang pagsang-ayon. Dapat mayroong hindi pagkakaintindihan dito. Bago pa na-frame ni Zhang Jusi, Daryl at inakusahan siya na nilapastangan niya si Empress Chang'e, malapit nang matapos ang mga bagay, at ang bagay na ito ay dapat ding naka-frame, Dragon Girl, hindi ito maniwala. Narinig ito, si Quincy ay sobrang naiinip, at malamig na sinabi naka-frame. Dalawang santo ang personal na nagkumpirma, paano siya may frame yamang wala si Daryl, maaari kang sumama sa akin. Sinabi pagkatapos, itinaas ni Quincy ang kanyang kamay sa Jade, halika, ibaba ang lahat. Alam ni Quincy na ang pamilyang Carter ay napakahalaga kay Daryl. Hanggat nahuli ang pamilyang Carter, hindi siya matatakot na hindi lumitaw si Daryl. Nang bumagsak ang boses, libu-libong mga sundalo sa paligid, na nagmamadali tulad ng isang alon, agad na pinalibutan si Yvette. Ang mga sundalong ito ay pawang mga elite mula sa Timog Cloud Continent, at ang kanilang lakas ay hindi mababa. Sa isang iglap lang ng mata, tinali ng mga sundalong ito ang mga tao ni Yvette. Nawalan silang lahat ng panloob na lakas at hindi talaga makatiis. Sa parehong oras, si Ambrose at Sarah ay hindi nakatakas sa malas, ang kanilang pulso ay mahigpit na nakatali. Pinag-uusapan ito, plano nina Ambrose at Sarah na labanan, ngunit maraming tao sa kabilang panig. Kasabay nito, naisip nila na kung lalaban sila, buong galit nila si Quincy, at siguradong masasaktan nila si Yvette at iba pa nang hindi sinasadya, kaya sa huli ay sumuko pa rin sina Ambrose at Sarah. Huwag mag-alala, sa oras na ito, tumingin sa paligid si Quincy at mahinang sinabi, hindi kita sasaktan. Ang hangarin ko ay pilitin si Daryl na lumabas. Kapag nahuli ko si Daryl, palayain kita. Nang bumagsak ang boses, kinawayan ni Quincy ang kanyang kamay. Biglang, libo-libo ang pinindot ng mga sundalo kay Yvette at iba pa at nagtungo sa South Cloud Continent. Sa oras na ito, hindi pa alam ng Quincy na hindi malayo ang narating ni Daryl, ngunit nasa lababo ng universo sa katawan ni Ambrose. Sa kabilang panig, pakiramdam ni Daryl ay parang nangangarap siya, ang kanyang katawan ay magaan at dumadaloy, at ang kanyang mga mata ay ganap na madilim. Pagkatapos ng ilang paghinga, sa wakas ay nakatapak nako sa lupa. Hindi mapigilan ni Daryl na huminga ng malalim, sa wakas ay pumasok, at pagkatapos ay dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata, biglang natigilan. Napakagandang lugar. Nakita ko na may mga matagumpay na ulap na lumulutang sa asul na kalangitan sa itaas ng aking ulo, at ang mga berdeng bundok at berdeng tubig sa malayo. Hindi lamang iyon, ngunit ang hangin ay naglalaman din ng labis na mayamang aura. Pumunta ako, ito ay masyadong ilusyon sa sandaling ito, ang buong tao ni Daryl ay nabighani. Naramdaman niya lamang na ang sobrang virtual na kapaligiran sa harap niya ay halos kasing laki ng Heavenly Spirit Realm na kinuha ni Xian sa kanya. Malawak ang puwang, ngunit ito medyo immortal pa lang. Hindi inaasahan, mayroong isang butas sa Chenkun Gourd. Napakalaki lang nito, saan nagsasanay si Lu Dongbin. Sa oras na ito, hindi alam ni Daryl na si Lu Dongbin ay hindi dumating upang magsanay sa kanyang sariling pagkusa, ngunit nakalok sa isang larangan ng ilusyon ni Alan. Hanapin mo, bulong sa kanyang puso, dahan-daang lumakad si Daryl. Kabanata 2939. Hindi ko alam kung gaano katagal siyang naglalakad, napunta si Daryl sa isang malinaw na malaking lawa, at nakita na ang lawa ay malinaw. Bibo linlin, at ang simoy ay pamumulaklak upang malasing ang mga tao.
Sa tabi ng lawa, mayroong isang tahimik na lambak. Sa damuhan sa tabi ng lambak, nakita ni Daryl ang maraming kakaibang mga bulaklak at mga damo. At ang mga damong ito ay bihira sa mainland, na may napakaraming mga bihirang halaman. Ang illusory na kaharian na ito ay talagang isang magandang lugar. Wow! Wow! Nang maging emosyonal si Daryl, narinig niya ang tunog ng tubig sa di kalayuan, dahil hindi niya malinaw na makita ang mga halaman ng tubig. Hindi ba daw tiyan ito nagulat ang puso ni Daryl, at mabilis siyang lumakad, ngunit nang dumating siya, natigilan ang kanyang buong tao. Nakita ko, may isang payat na figure na naliligo sa malinaw na lawa. Isang babae na nasa 20s, ang kanyang mukha ay maeslan, maganda bilang isang engkanto, at ang kanyang hubog sa katawan ay mas maganda. Sa oras na ito, siya ay nabasa sa tubig ng lawa, na nakasuot lamang ng isang malaswang damit, ang kanyang payat na baywang, at ang kanyang kaakit-akit kurba. Si Daryl ay may malinaw na tanawin. Bukod dito, malinaw na nakita ni Daryl na mayroong isang light blue water drop mark sa gitna ng kilay ng babae, puno ng aura. Damn it! Masyadong ilusyon ito, hindi ba lugar para magsanay ang mga tawista? Paano may isang babae engkanto ba ito sa gulat? Nanood si Daryl nang hindi kumukurap, at hindi mapigil ang lumunok. Ikaw sa sandaling ito, nakita din ng kagandahan sa lawa si Daryl, at bigla siyang nanginig, at pagkatapos ay umakyat sa pampang nagulat, mabilis na dinampot ang kanyang damit at hinarang ang sarili. Ikaw, sino ka? Tumingin ang babae kay Daryl sa gulat at galit, at hindi mapigil ang magtanong. Pasensya ka na, napahiya si Daryl, at mabilis na nagpaliwanag, hindi ko sinasadya. Naisip ko na si Master Lo ang narito. Nang sinabi niya ito, labis na kinakabahan si Daryl, sapagkat naramdaman niya na ang babaeng nasa harapan niya ay may malalim na lakas. Hindi mahulaan, kung magsisimula ka, natatakot ako na hindi ako kalaban. Master Lo nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ng babae, at inilalantad ang bakas ng pag-aalinlangan. Kaibigan ka ba? Mabilis na sinabi ni Daryl. Si Ludongbin, daw sect master, babae, alam mo ba kung nasaan siya? Masyadong malaki ang lugar na ito. Kailangan ko lang itong hanapin ng mag-isa. Hindi ko alam kung kailan ko ito hahanapin. Tinanong ko lang ang kagandahan. Sa harap ko, kasabay nito, maaaring mapawi ang kahihiyan. Ludongbin, malumanay na sinabi ng babae, umiling at sinabi, hindi ko alam, hindi ko alam, hindi ko ito nakita. Ano? Natigilan sandali si Daryl. Hindi siya makatawa o umiyak. Hindi, si Ludongbin ay isang maalamat na tao sa paaralang Daoist. Sikat siya sa buong mundo, ngunit hindi pa naririnig ng batang babae sa harap niya. Sa desperasyon, hindi mapigilan ni Daryl na tanungin. Maglakas loob na tanungin ang pangalan ng batang babae. Pumunta ka rin dito upang magsanay ako. Ang pangalan ko ay Mia Oyeng. Umiling ang babae at marahang sinabi, basta naaalala kong nandito ako. Pupunta ako, dito ako lumaki mula bata pa ako. Sa sandaling ito, natigilan si Daryl. Ano ang tungkol sa iyong pamilya? Wala akong pamilya. Ito matapos magtanong ng ilang mga katanungan, ganap na nalito si Daryl. Walang pamilya? Ano ang nangyayari kay Mia Oyeng? Sa sandaling ito, hindi alam ni Daryl na si Mia Oyeng sa harap niya ay hindi isang tao, ngunit isang engkantada, na pinaglihi ng aura sa lugar ng ilusyon. Ikaw nang palihim na kumunat ang noo ni Daryl, isinuot ni Mia Oyeng ang kanyang damit at marahang sinabi. Hindi ko pa nakita si Ludongbin na binanggit mo, ngunit may nakita akong ibang mga monghe. Sa pamamagitan nito puno ang mukha ni Miao Yingjumei, ng kawalang kasalanan, at nagpatuloy siya. Narinig ko ang mga monghe na nagsasabi na sa pagitan ng asawa at asawa maaari. Ngubang hayaan ang bawat isa na makita ang iyong sariling katawan. Ngayon lang ako tumingin sa akin, pagkatapos ikaw ang aking lalaki, tama ba? Kabanata 2940. Bilang isang engkantada, si Mia Oyeng ay hindi pa nakapunta sa mundo ng tao. Mayroon siyang simpleng kaisipan at napakabait. Ang kaharian ng ilusyon ay umiiral sa libu-libong mga taon. Sa loob ng libu-libong mga taon na ito, maraming mga magsasaka ay pumasok. Nakita ni Mia Oyeng ang ilan. Mula sa mga magsasaka na ito, nalaman niya ang tungkol sa mga kalagayan ng tao. Sa sandaling ito, si Daryl ay ganap na nakapiring, nakatingin ng Blanca kay Mia Oyeng, ramdam lamang niya ang utak niya na humuhuni. Aksidenteng sumulyap lang ako sa'yo at naging lalaki mo. Masyado itong palpak. Tumawag ka.
Pagkalipas ng ilang segundo, nag-react si Daryl at sinabi na napatulala. Iyon Miss Mia Oeng, talagang hindi ako sinasadya. Ngayon, mangyaring huwag isipin. Well ngayon lang tayo nagkita, kailangan namin bumuo ng mag-asawa. Napahiya si Daryl nang sabihin niya ito. Upang maging matapat, si Mia Oeng sa harap niya, maging ang kanyang hitsura, katawan, o ugali, ay ang pagkakaroon ng pinakamahusay na diyosa, lalo na ang walang kamatayang espiritu na tumatagos sa kanyang katawan. Kung ikaw ay naging kanyang lalaki, tiyak na magiging isang pagpapala ito sa maraming mga habang buhay. Basta narito ako upang hanapin si Lu Dongbin. Paano ko masasabi ang tungkol sa pagmamahal ng mga batang ito? Higit sa lahat, siya at ngayon lang siya nagkakilala. Ayaw mo ba sa akin hindi maipaliwanag na tanong ni Mia Oeng na nakakunot ang noo? Bilang isang engkantada, hindi pa rin alam ni Mia Oeng na ang mga kalalakihan at kababaihan ng sangkatauhan ay kailangang magkaroon ng mga damdaming makakasama, ngunit simpleng iniisip niya na kung makikita niya siya ay magkakasama. Hindi mabilis na itinanggi ni Daryl, medyo naluluji napakaganda mo, at magugustuhan ng lahat kapag nagkita kayo. Ngayon lang tayo nagkakilala, ako ang iyong magiging tao, na napakamali. Daryl sa oras na ito, nais kong umiyak ng walang luha, hindi ko alam kung paano ko ito ipaliwanag. Ang Mia Oeng na ito ay talagang inosente bilang isang piraso ng puting papel. Narinig ito, labis na nabigo si Mia Oeng ngunit, tumingin ka na sa akin sinabi niya, ang kanyang mga mata ay pula, at halos maluha siya. Ito nang makita ang eksenang ito, biglang nagpanik si Daryl, at mabilis na hinimok huwag kang malungkot, nangako akong magiging iyong tao, okay Ham. Nang makita na sumang-ayon si Daryl, tuwang-tuwa si Mia Oeng mula noon, makakasama ka na sa akin. May simpleng pag-iisip si Mia Oeng, at hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mag-asawa, ngunit ang pagsama ay nagpapahintulot sa ang kanyang napakasayang. Alam na matagal na siyang nagtagal dito, napakalungkot. Damn it, paano ito gumagana? Natigilan si Daryl, at likas na nais na tumanggi, ngunit nang dumating ang mga salita sa kanyang labi, pinigil pa rin niya. Naghihintay pa rin sina Yvette at Dax na ibalik si Lu Dongbin upang iligtas sila. Paano sila mananatili dito sa sumunod na segundo? Ngumiti si Daryl at sinabi hindi ako maaaring manatili dito, ngunit may lalabas kita mula rito. Ako pumikit ang mga mata ni Mia Oeng, at umiling siya at sinabing kaya kung umalis dito. Siya mismo ito ang aura ng sobrang ilusyon na kaharian, pinaglihi, ang buhay at ang sobrang ilusyon na larangan ay malapit na magkaugnay. Ano natigilan si Daryl, ano ang ibig sabihin na hindi makaalis dito? Ngunit pagkatapos nito, hindi masyadong nag-isip si Daryl, at ngumiti. Pamilyar ka sa lugar na ito, paano ang paghahanap sa akin ng Dao Chief Lu? Sinabi niya, ipinaliwanag niya ng detalyado ang hitsura ni Lu Dongbin. Napag-isipan ni Daryl, kahit ano paman, hanapin muna si Lu Dongbin at pag-usapan ito. Okay, ang puso ni Mia Oeng ay mabait at simple, at kaagad siyang sumasang-ayon hahanapin natin ng hiwalay, at magkita muna tayo bago magdilim. Tulad ng sinabi niya, magaan na ngumiti si Mia Oeng at nagpaalam kay Daryl sa ngayon. Sa parehong oras, hinimok din ni Daryl ang kanyang figure na tumingin sa ibang direksyon, tumawag ka. Kailangan kong sabihin na ang ilusyon na ito ay masyadong malaki. Lumipad si Daryl ng ilang oras nang hindi naabot ang hangganan, at kasabay nito ay hindi niya nakakalimutang hanapin si Lu Dongbin.